This is the ITEL P55 5G. And yes, narinig nyo sa pangalan niya, meron siyang 5G connectivity. And alam nyo ba, ang presyo lang ito guys is 5,000 plus. So, ganun siya kasulit. So, tara, pag-usapan na natin to. Yo, what's up guys? I'm Bel De Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ayun nga, no, kamusta naman kayo guys? And happy holidays sa inyong lahat, no? So ngayon may panibago na naman tayong maangas na smartphone na re-review. At ngayon excited ako dahil sobrang sulit ng smartphone na to at hindi siya masyadong hinahype. Hindi ko alam kung bakit. And eto nga yun, si ITEL P55 5G. Yes, ang presyo lang nito guys is 5,000 plus. Plus, meron na siyang MediaTek Dimensity 680. Malakas na yon para sa ganung price, okay? Okay, so ilang araw ko na itong gamit and gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko dito, okay? So, huwag natin patagalin pa. Tara, let's go! Okay, so quick specification lang, meron siyang MediaTek Dimensity 680 which is kinatuwa ko guys kasi sa ibang smartphone yung ganung chipset, alam natin inaabot ng 10,000 plus yan, okay? And then syempre meron na tong 6GB RAM and 128 ROM, 50 megapixel main camera. And yung kanyang display guys is 720p lang yung resolution pero at least meron na siyang 90Hz refresh rate. So yung scrolling natin dito, tsak sobrang smooth na. And ang isa pang kinatawa ko dito guys na pag-uusapan din natin mamaya, yung camera niya guys, yung video recording aabot hanggang 2K at 30fps both front and back. Para sa akin yung kinatawa ko yun dahil syempre mahilig akong gumawa ng content. So, alam mo yun, may backup phone ka na pero kahit papaano, maganda yung camera niya. So, para sa akin, the best yung feature na yun. Na-unbox ko na rin pala ito guys and simple lang naman yung laman ng kanyang box. Of course, yung mismong unit. May kasama na rin siyang charging cable, charging brick of course. At syempre, hindi mawawala dyan yung user's manual. At may kasama ba rin pala siyang case na parang hard case. And may kasama siyang earphone. So, bibihira lang yung may earphone sa mga box na smartphone ngayon. Okay guys, so pagdating sa presyo nito, nasa around 5,899 which is ayun yung 6GB RAM and 128 ROM. Hindi ko lang alam sure kung meron pa siyang ibang variant. Pero again, okay na siya dahil ang mura niya. Siksik na siya sa specs plus ang taas na rin ng kanyang RAM. Pero again, yung virtual RAM is, ewan ko lang, parang hindi naman siya masyadong magagamit talaga. Kasi na-experience ko yung mga expandable RAM na yun, pag tino-turn on ko, mas lalong nagiging lag. So para sa akin guys, i-turn off nyo na lang yung mga, ano mo yun, yung mga virtual RAM na yan. Okay, so pagdating sa kanyang build quality, meron siyang glass front, plastic back, plastic frame. And kita nyo naman, napakaganda ng kanyang design sa likod. And sa baba, makikita mo dito yung speaker grill, yung mic, yung Type-C, and audio jack. And yes, nakita nyo naman, single speaker lang siya. Pero again, okay lang din naman siya sa akin. So sa kanan, dito yung kanyang fingerprint/power button, yung volume rocker. And then sa kaliwan, dito yung kanyang dual SIM tray na meron din micro SD slot. Okay, so pagdating sa kanyang design guys, alminin ko na sa inyo, medyo nakagandaan ako sa kanya. Though hindi naman sobrang ganda ng design, no? Kanya-kanya naman tayo ng preference pero para sa akin malinis yung design niya, plus idagdag nyo pa yung kanyang flat edges. Again, para sa presyo niya, maganda yung kanyang design. Yun nga lang, pagdating sa kanyang harapan, no, alam naman natin na meron siyang water drop nut. So sana ginawa na siyang punch hole. Pero again, okay lang naman sa akin kasi kita nyo naman kahit nasa malayuan, talagang nagagandaan ako sa design niya sa likod. And maganda rin na yung design niya is sumasabay na rin sa trend. So dumako naman tayo guys sa kanyang display. Meron siyang 6.6 IPS LCD na display at ang kanyang resolution is 720p. Pero nagulat ako guys, kaya niya hanggang 1440p sa YouTube. And meron siyang 90Hz refresh rate. And ang isa pang kinatuwa ko dito guys, meron siyang support na Widevine L1. So talaga makakanood din kayo ng mga HD content sa mga streaming platform kagaya ng Netflix. So kung usapang display naman guys, very typical IPS LCD lang yung display niya. Hindi ganun ka-saturated. Hindi naman din ganun kapatay yung kulay niya. Sakto lang. Pero pangit ang LCD kasi pag viewing angle medyo madilim. Pero again guys, okay lang din naman siya sa akin dahil yung presyo lang naman niya is 5,000 plus. And of course, yung kanyang refresh rate is aabot hanggang 90Hz na pwede nyo naman i-adjust into auto switch refresh rate. Yung kanya namang brightness guys is aabot hanggang 500 peak brightness and medyo nakulangan ako pag direct sunlight pero again usable pa rin naman siya lalo na pag indoor. And syempre nakikasabay din to sa Dread kagaya ng pagkakaroon ng ganitong parang dynamic bar na nagustuhan ko siya kasi kahit pa paano usable naman siya. Magagamit mo siya for charging and face unlock and madali lang naman siyang gamitin guys, makikita naman siya agad sa settings. And meron na rin pala tong kasama guys na Chat GPT which is yung parang Google Assistant din and text based siya. So para sa akin useful din naman siya. Can you go to google.com? So pagdating naman guys sa face unlock and fingerprint, wala din akong reklamo dahil kita nyo naman napaka-responsive ng fingerprint and face unlock niya. So para sa akin, good job na mabilis yung kanyang fingerprint and face unlock. Okay guys, so single speaker lang siya. Sa totoo lang, hindi naman ganun kagandahan yung speaker niya since single speaker lang plus alam naman natin yung presyo niya. Pero again, kayo na lang ang humusga.
Aakalain nyo ba guys na may bagong pahabol na budget smartphone? Hindi ba siyang gamitin? So tara, huwag natin patagalin pa. Tara, yung chipset sa ibang smartphone inaabot ng 5,000. Plus meron siyang 13 megapixel main camera. Dual camera na yan guys. Meron din siyang 5,000 mAh capacity na battery. And yung kanyang storage hanggang 128 of internal. Kita nyo guys, kahit ganito kamura tong smartphone na to, kahit papano maganda yung speaker niya. Okay naman yung tunog niya, hindi naman ganun kapangit, pero hindi rin ganun kagandahan. Okay, so pagdating sa kanyang processor guys, meron siyang MediaTek Dimensity 680, octa-core na rin siya. Ang kanyang GPU is Mali G57, ang kanyang OS is Itel OS 13 and Android 13 na rin siya. Okay, so kung usapang gaming lang naman guys, hindi rin kayo bibiguin ng smartphone na to dahil na-testing ko na siya sa iba't ibang klase ng games na nilalaro natin kagaya ng COD at Mobile Legends. Kita nyo naman, kaya niya hanggang high graphics talaga sa Mobile Legends. Yun nga lang sa COD hanggang medium graphics lang. And sa kanyang PUBG naman, kaya niya rin hanggang high graphics. And napansin ko habang naglalaro ko guys, smooth na smooth siya, pero habang tumatagal may times na naglalag, pero hindi naman siya noticeable. So para sa akin, kung gamer ka, perfect din sa inyo to. Pero again, huwag kayo mag-expect na sobrang malakas to pang gaming, okay? Kasi budget lang naman siya. Pero again, perfect pa rin siya pang gaming. So yun, na-testing ko na rin pala to sa Antutu benchmark and ang kanyang score is 400,000 plus. So malakas yan guys para sa ganitong presyo ng smartphone na to, diba? And kita naman guys yung resulta niya sa throttling test. Kahit papaano, hindi naman siya yung talagang namula ng todo, diba? So okay lang din yan. And ako guys, sa totoo lang, bilang small tech content creator, syempre gusto kong makatulong sa inyo. And hindi sa pagiging OA, para sa akin ang sulit ng smartphone na to kasi yung specs niya talaga para sa presyo niya sobra-sobra na yun. Kasi yung iba nga maabot ng 10k yung ganitong specs, sulit na yun. Paano pa kaya to? 5,000 plus lang, di ba? So yun, wala na akong masabi sa smartphone na to, sobrang sulit niya talaga. Okay, so usapang camera naman guys, meron siyang 50 megapixel main camera plus 0.8 MP and yung kanyang front is 8 megapixel. And ang kinatuwa ko dito guys, kaya niyang mag-record ng 2K at 30 FPS sa video recording niya both front and back. So grabe naman yung quality ng camera na yun para sa presyo niya na 5,000 plus. And guys, kung usapang camera lang guys, hindi ko sinasabi na sobrang ganda ng camera niya. Ang sinasabi ko guys, maganda yung camera niya para sa presyo niya na 5,000 plus. So okay lang yung saturation, hindi siya masyadong matingkad, hindi rin siya patay yung kulay. So okay na okay yung kanyang saturation para sa akin. And even low light and indoor, lumalaban yung camera niya guys, in fairness naman, no. And ang ginusto ko dito guys, yung kanyang super night shot, ang ganda rin talaga, kitang-kita nyo naman. Plus maganda rin talaga guys yung kanyang dynamic range kahit tirik yung araw. Kitang-kita nyo naman, medyo may details pa rin siya kahit sa kanyang front camera. Okay guys, so yung gamit kong camera ngayon is yung Itel P55 5G using the back cam, 2K at 30 FPS. So what do you think? Okay ba yung kanyang quality? And ngayon lang ako nakakita guys ng 5,000 plus na smartphone na may 2K at 30 FPS sa kanyang video recording sa main cam. Grabe, kahit nga yung front cam niya meron ding 2K at 30 FPS. So para sa akin guys, sobrang sulit nito. Ito naman yung front facing guys, what do you think? Malinaw din siya, no? Okay din siya. Wow. So pagdating sa kanyang video quality naman pag gabi, kita nyo naman, ang ganda pa rin, medyo detail pa rin kahit papano. Pero yun nga, asahan nyo na maalog talaga siya. So para sa akin, gamitin nyo na lang ng phone stabilizer. Okay, so connectivity naman guys, natuwa ko dahil meron siyang 5 GHz sa kanyang Wi-Fi connectivity. And pagdating naman sa mobile data usage, kita nyo, mabilis siya guys, nakakasagap siya agad ng 5G. Pero again, depende pa rin sa lugar niya. Pero again guys, na-enjoy ko yung 5G niya kumpara naman sa 4G na minsan pag nasa indoor ako, ang hirap makasagap. So good thing na meron ng 5G to kahit ganito lang kamura. So pagdating guys sa social media browsing or multitasking, actually na-enjoy ko talaga siya since meron nga siyang 90Hz refresh rate na napaka-smooth kahit saan ako mag-scroll ng social media, no? At kung hindi ka heavy gamer, sobrang perfect nito sa'yo kasi makunat din yung battery niya. At isa pang kinatuwa ko dito guys, meron siyang split screen. So bibihira lang din na merong feature na split screen sa ganitong kapresyuhan na smartphone, no? So para sa akin, good job yan. And ang isa pa lang kinatuwa ko dito guys, since hindi naman ganun kalakasan yung chipset niya, so habang nag-games, nag-scroll, nag-social media, wala siyang heating issue. Hindi kagaya sa ibang smartphone, malakas nga yung chipset, ang bilis na mauminit. And of course, yung battery niya guys, meron siyang 5,000 mAh capacity na battery at 18 watts fast charging. So kung usapang battery guys, inabot ako dito na maghapon at kinabukasan meron pa akong mahigit 30 or 40%. So makunat siya, and then yung battery naman niya pagdating sa charging speed, ang bagal niya inabot ng 2 oras. So overall, para sa akin itong smartphone na to guys, sulit siya. As in, hindi ako nagbibiro, sulit itong smartphone na to kasi bibihira lang yung may ganito kakagandang specs sa gatong presyo, di ba? And siguro para sa akin, perfect to pang backup phone or kaya naman pang regalo mo sa ngayong Pasko, kaya sa matatanda or sa mga bata. Pero again, kung on a budget ka lang, para sa akin, perfect to. Sayang hindi hinay itong smartphone na to. Kasi para sa akin, ang ganda ng camera niya.
Ang ganda rin ng chipset and wala rin lag. And kung may hindi naman ako nagustuhan dito or yung downside ng smartphone na to, siguro yung kanyang speaker, which is single speaker lang. And yung kanyang display na 720p plus LCD lang. And yung water drop notch. Siguro kung ginawa tong punch hole, mas sobrang sulit to. Pero the rest guys, wala na akong masabi sa smartphone to. Sobrang sulit niya. Para sa akin, sulit na sulit to kung on a budget ka lang talaga. At ayun lang, no? Maraming salamat sa inyo guys. Kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Peace!